Si Yuki ay mabait pero di sikat at laging binabaliwala sa eskwelahan hanggang sa imbitahan siya ng Diyos sa death game at dahil walang opsyon, pumareha siya sa baliw na babaeng tutulong sa kanyang maging sunod na Diyos. Nagsimula ang lahat ng mag-type si Yuki sa cellphone habang nag-aalala ang grupo ng mga lalaking kulang sila sa grupo. Iminungkahi ng isang isama si Yuki pero sinabihan siya ng kaibigang si Yuki ay walang silbing talunang laging nakatuon sa kanyang cellphone diary. Sa pag-uwi, nadaanan ni Yuki ang bato't sinulat sa diary na kahit nabiyayaan siya ng kanyang ina ng itsura ng isang bida, tinanggihan niya ang lahat ng mga nag-aalok ng pakikipagkaibigan noong elementarya dahil mahiyain siya at palaging nagmamasid. Sa huli, naiwan si Yuking mag-isa dahil walang gustong makipagkaibigan sa taong parang minana ang buong aura mula sa isang talunang grupo. Dahil dito, nagkaroon si Yuki ng imahinaryong kaibigang si Dos Ex Machina at ito ang hari ng oras at espasyo. Sa isang pag-uusap nila ni Dos, nilait si Yuki ng matindi ng assistant ng imahinaryong kaibigang si Murumuru na sinabing kung magpapatuloy siya sa kakaiba't nakakadiring asal, ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong magkaaksyon. Doon tinanong ni Dos si Yuki kung gusto niyang baguhin ang kanyang buhay pero nanatiling tahimik si Yuki kaya sinabi ni Dos na siya na ang magbabago ng kapalaran nito. Kinagabihan, isang babae ang tinapos sa isang eskinita ng isang kriminal at pagdating ng umaga ay nakita ni Yuki ang cellphone diary sa kanyang tabi. Binuksan niya ito at napansing puno na ang diary entry niya para sa araw na iyon at nagtaka kung ginawa niya ito habang natutulog bago siya magbihis para pumasok sa eskwela nang marinig ang balita tungkol sa krimen kagabi. Nagulat si Yuki nang mapagtanto niyang ang mga pangyayaring di umano ay sinulat niya sa diary habang natutulog ay tila nagkatotoo. Habang dumarami ang mga nangyayaring tumutugma naman sa diary, kinabahan si Yuki at kinausap si Dos tungkol roon at sinabi nitong gawa niya lahat yon. Sa pagkabigla ay sinabi ni Yuking imahinasyon lang niya si Dos pero kinontra siya nito at sinabing dahil nasa isip nito ay masasabing totoo pa rin siya. Ipinaliwanag ni Dos kay Yuking mula ngayon, ang diary niya ay tatawaging future diary dahil ipapakita nito ang kanyang hinaharap pero may kapalit ang lahat. Kapag nasira ang cellphone, mawawala ang hinaharap ng may-ari at nang sabihin nitong papanaw siya, sinumpa ni Yuki ang sarili dahil hindi siya bumili ng Nokia. Naging medyo mapaghinala siya pero hindi na ito pinansin ni Yuki at nagsimulang tamasahin ang mga benepisyo ng pag-alam sa hinaharap. Biglang gumanda ang mga marka niya at naiwasan pang mapagtripan ng mga naiinggit na kaklaset dahil inisip niyang nagtagumpay na siya sa buhay ay kumpiyansa siyang humingi ng sorpresang exam na ikinainis ng mga kaklase niya. Ngunit napawi ang kanyang ngiti nang sandaling tumingin sa kanya ang isang kaklaseng nagngangalang Yuno Gasai at nagtaka siya kung bakit titingin ang isang magandang kaklaseng matataas ang grado sa basurang tulad niya. Pagkatapos ng klase at nakaalis na ang lahat sa silid, bumalik si Yuki at nagulat nang makita ang isang clay figurine ni Murumuru sa mesa ni Yuno't mabilis niyang binuksan ang cellphone at nabasa ang nakasulat na salitang dead end. Dahil sa takot, nagtanong si Yuki kung anong klaseng hinaharap yun nang biglang lumitaw si Yuno at sinabing ang kapalaran niya ay singdilim ng kung anong naiisip niya. Lalong natakot si Yuki kaya mabilis na lumisan at habang tumatakbo, binuksan niya ang cellphone at napansing nagbago ulit ang hinaharap niya. Sa pagkakataong ito, sinabi ng diary entry na hahabulin siya ni Yuno sa buong lungsod at sa takot, pumasok si Yuki sa elevator at doon na biglang sumulpot si Yuno. Ngayong natrap kasama ang kakaibang babae, kinuha ni Yuki ang dart para magamit pero bigla siyang hinalikan at sinabing ayon sa hinaharap ay hindi siya sasaktan. Dagdag pa nitong di siya ang nagtatangkang tumapos kay Yuki at sa kabila ng salamin ay naroon ang lalaking may maskara at mayroong espada. Sinabi ni Yunong ang lalaki ay ang kriminal at siya ring pangatlong may-ari ng future diaries, kaya habang nakikinig si Yuki, ay napagtanto niyang matagal nang binabantayan nito ang mga kilos niya. Sinabi ni Yunong nabanggit sa diary niya ang katapusan ni Yuki, kaya kinabahan ito, pero tiniyak ni Yunong may plano siya at pagdating sa rooftop, nagtago si Yuki kasabay ng pagdating ng kriminal na si Hiyama. Sa tamang pagkakataon, inambush ni Yuno si Hiyama at binato ni Yuki ang dart sa cellphone ng kalaban, kaya naglaho si Hiyama sa vortex. Dahil wala ng banta, tinawag ni Yuki si Dos at galit na tinanong kung bakit may iba pang may hawak ng future diaries. Bilang tugon, sinabi ni Dos na di siya kailanman naging kaibigan at para dito, isa lang yung laro't biglang natagpuan ni Yuki ang sarili sa ibang lugar kasama ang mga diary holder. Sinimulan ni Dos ang pulong sa pagsasabing naniniwala siyang si Yuki ang mananalo sa laro kung saan dapat tapusin ng mga kalahok ang isa't isa upang manalo, ang huling matitira ang magiging bagong hari. Bago matapos ang pagpupulong, sinabi ng mga diary holder kay Yuking balak talaga nila tong tapusin dahil siya ang paborito ni Dos. Kinagabihan, nagising si Yuki mula sa isang masamang panaginip na siyempre ay kasama si Yunot na alala niyang sinabi ng babaeng nababasa niya ang hinaharap ni Yuki kada 10 minuto.
Nainis si Yuki dahil di na siya komportableng gumawa ng kahit ano't kinaumagahan. Tinanong ni Yuki sa sarili kung talagang dinala si Hiyama sa Tartarus. Pagdating sa klase, sinabi ng isang bagong guro sa kanilang siya ang magiging kapalit ni Hiyama, pero si Yuking nasa sariling mundo ay abala sa pag-aalala kung paano siya tatapusin ng mga diary holder. Sa sobrang takot, inisip ni Yuki kung kakausapin ba si Yuno tungkol roon kahit siya ay tila isang stalker, pero sa huli, nagpa siya tong kausapin si Yunong sinabing mag-usap sila mamaya. Habang mag-isa sa klase, sinubukang pakalmahin ni Yuki ang sarili nang biglang magtanong ang isang babae tungkol sa guro nilang si Hiyama at sinabing kriminal ito. Lumapit ang babae kay Yuki at sinabing ang future diary ni Hiyama ay tinatawag na murder diary at nang subukan nitong tapusin ang isang kalahok ay siya ang nawala imbis na yon. Dahil duda sa misteryosong babae, umatras siya nang subukan nitong hawakan ang cellphone niya at binuksan ang cellphone at nakita ang flag ng dead end na hudyat ng kanyang katapusan. Ngunit bago pa siya masaktan, dumating si Yuno at inatake ang babae gamit ang fire extinguisher pero agad tong naiwasan ng babae at ipinakilala ang sarili bilang pangsyam na diary owner na si Uryu. Sa pag-alis ay isang pagsabog ang nangyari pinaslang ang daan-daang inosenteng estudyante pinrotektahan naman ni Yuno si Yuking umiyak. Sinabi ni Yuking dahil sa dead end flag ay may 3 oras na lang para mabuhay pero siniguro ni Yunong siya na ang bahala sa babae. Doon napagtanto ni Yuking kailangan niya ang baliw na gaya ni Yuno sa panig kaya hindi siya nag-atubiling sabihin ritong protektahan siya. Sinabi ni Yunong huwag mag-alala at sinelyo ng dalawa ang kakaiba nilang pagkakaibigan, habang si Uryu naman ay gumamit ng speaker at inihayag sa lahat sa paaralan na siya ang salarin sa nangyari sa gusali. Sa ibang gusali, ipinaalam ni Yuno kay Yuking ang talaarawan ay tinatawag na random diary na tinatalaga ang lahat ng nakikita. Dahil dito, marami siyang impormasyong magagamit upang protektahan ang sarili laban kay Uryut sa mga gaya nito kaya hinikayat tong basahin ang talaarawan. Sumunod siya't nakita ni Yuking ang Class 2C ay malapit ng sumabog kaya nang malaman nilang nasa harap ng lugar ay tinulak ni Yuno si Yuki sa lapagkasabay ng pagsabog ng isang bomba. Ngayong kasama si Yuno, nagsimulang makaramdam ng kumpiyansa si Yuking inakalang magiging madali ang lahat, ngunit biglang may sumabog sa tabi niya at binalik siya sa malupit na realidad na kinabibilangan. Nagreklamo si Yuking ang talaarawan ay nagsasabi lang tungkol sa paligid at sa puntong iyon, inihayag ni Yunong dahil pinapanood niya si Yuki, sinasabi sa kanya ng talaarawan ang ginagawa nito. Doon nila magagamit ang parehong mga talaarawan upang maging ligtas, pero sa halip na makaramdam ng ginhawa, umiyak si Yuki at binunyag kay Yunong kinainisan ang pagiging mag-isa noon. Pinili niyang maging tagamasid dahil natatakot siyang masaktan ng iba kaya nang makita ni Yunong umiiyak ang lalaki, ay napagtanto niyang si Yuki ay parang kawawang hayop na nakatakdang tumakbo habang buhay. Sa positibong tono, sinabi ni Yunong dapat makipagkita sa mga kaklaseng tiyak poprotektahan siya, kaya mabilis tinanggap ni Yuki ang kahit nagpa siyang sabihin sa mga kaibigan ang tungkol sa cellphone diary. Habang ginagawa ang plano, ramdam ni Yunong may mali ngunit bago pa makakilos ay pinigilan na si Yuki ng mga kaklaseng lumalabas na sinabihan pala ni Uryong dalhin ito sa kanya kapalit ng kanilang kalayaan. Nang mahuli si Yuno ng mga estudyante, naisip nitong nagkamali siyang tawaging mga kaibigan ang mga kaklase ni Yuki dahil lahat sila ay nakatuon sa katapusan nito. Sa galit, pinalaya ni Yuno ang sarili tumakbo kay Yuki habang sumasabog ang lahat ng bomba ni Uryong kinagulat rin mismo nito habang iniisip kung sino ang magsasakripisyo ng mga kaklase para kay Yuki. Binalik ni Uryu ang pansin kay Yuki at sinabing lahat ng bomba ay sasabog sa ilang minuto nang biglang dumating ang ika-4 na tagahawak ng future diaries upang iligtas si Yuki. Pinakilala niya ang sariling si Keigo at ipinaalam kay Yuking ang talaarawan niya ay tinatawag na investigation diary na nagtatala ng lahat ng mga krimen sa hinaharap. Dahil si Keigo ay isang pulis, ginamit ito ni Uryu sa kalamangan at sinabing kung di tatapusin si Yuki ay mamamatay ang lahat. Walang pagkurap na tinutok ni Keigo ang baril kay Yuking naghanda ng mawala nang biglang tumalon si Yuno kay Uryu. Nang makita ang gulo, sinabi ni Keigo kay Yuking kunin ang talaarawan kay Uryu tapusin bago siya ang matapos kaya nakinig siya sa payo't sumugod. Gamit ang talaarawan, ginabayan ni Yuno si Yukit na gawa ni Uryong hulihin si Yunot doon nagbato ang mga kaklase ni Yuki ng mga aklat kay Uryu bilang pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ni Yuki ang dart sa mata ni Uryu, kaya naman sinabi ni Keigo kay Uryong tapos na siya, ngunit nagpagana si Uryu ng smoke bomb at inihayag na ang kanyang talaarawan ay tinatawag na escape diary. Doon ay mabilis siyang umalis at pagkatapos ay nag-alok si Keigo ng alyansa upang itigil ang kabaliwang laro't tinanggap ni Yuki ang imbitasyon at natuwa si Yunong ligtas ito. Kinabukasan, inaya ni Keigo si Yunot Yuki sa opisina kung saan sinabi niyang upang matigil ang laro ng kamatayan ay dapat matukoy ang lahat ng diary holder.
Dito ay inutos niya sa dalawang magpunta muna sa amusement park upang hindi sila masundan ni Uryu. Walang pag-aalinlangan silang pumunta roon kung saan nagdesisyon si Yuking tanungin si Yuno kung bakit may labis na obsesyon ito sa isang talunang lalaking katulad niya. Ngunit bago masabi ang tanong, hinila siya ni Yuno upang subukan ang mga rides at sa huli, nalimutan ni Yuki ang lahat at napagtanto kung gaano kaganda ito. Matapos magsaya, unti-unting napagod si Yuki at tinanong niya si Yuno kung ba't ito sumusunod sa kanya, ngunit sa halip na sumagot, tinanong ni Yuno kung bakit ayaw niyang bisitahin ang planetarium kanina. Nagalit si Yuki at tinanong si Yuno kung nagmamasid gamit ang talaarawan nang biglang sumigaw si Yunong nagkita sila sa middle school. Isang taon na ang nakalipas, nakita siya ni Yunong nagsusulat ng tungkol sa gustong gawin sa hinaharap at nang lumapit ay nakita niyang sinulat ni Yuking gusto niyang makita ang mga bituin kasama ang pamilya. Nang mapansin ang presensya, sinabi ni Yuki kay Yuno kung paano naghiwalay ang kanyang mga magulang pagkatapos malaman ng ina ang kung ano. Sinimulan niyang punasan ang sagot, ngunit sinabi ni Yunong sa hinaharap ay magiging asawa ito at pupunta sila sa planetarium ng magkasama. Sa kasalukuyan, hinalikan ni Yuno si Yuki sa noot nagpunta ang dalawa sa bahay ni Yuno, ngunit sa ibang lugar, tumanggap si Uryu ng tulong sa estranghero. Samantala, sinubukan ni Yuking hanapin ang banyo sa bahay ni Yuno nang makakita ng isang silid at pagbalik sa lugar ng estranghero, natuklasan ni Uryong may mali sa inumin. Pinahirapan siya ng lalaki para sa impormasyon habang binuksan naman ni Yuki ang pintot na tuklasan ang silid na hindi dapat makita. Sa kanyang realm, sinabi ni Dus kay Murumurong ang hinaharap ay sobrang magbabago dahil kay Yuki. Matapos buksan ang Pandora, tumakbo si Yuki pabalik at habang naghihintay ng sagot kay Yuno, ito ay nakasilip na mula sa butas at binati ang sobrang natatakot na si Yuki. Sa kilabot ay nagtalukbong si Yuki ng kumot at naalala ang mga kalansay na nakita niya sa silid ni Yuno. Napagtanto nitong ayaw na niyang magkaroon ng baliw na kasintahan at nagpa siyang tumawag sa otoridad nang biglang nag-text si Yuno at tinanong kung sino ang tinitext. Agad sinara ni Yuki ang kanyang telepono at naalala ang mga mata ni Yuno nang binati siya nito sa butas ng pinto bago mangibabaw ang pagod kaya nakatulog na si Yuki. Kinabukasan, nagising siya sa katok sa pintuan at pagkatapos ay nakatanggap ng tawag kay Kigong sinabing naroon sa labas. Nang makita ang pulis, handa nang sabihin ni Yuki ang nakita sa bahay ni Yuno nang tawagin siya ng demonyo mula sa sasakyan. Inisip ni Kigong sasabihin ni Yuki kung paano niya sinubukang ikonekta ang kanyang device sa connecting port ni Yuno at sinabing ayaw niyang malaman ang mga detalye. Sa sasakyan, ipinaalam ni Keigo kay Yuking ang investigation diary ay pinakitang nahuli si Uryu ng relihiyosong grupong Omikatakyo at dahil dito, sinabi niyang kailangan niya ang tulong nila upang kumpirmahin yon. Pagdating sa templo, naglakad sila Yuki para tagpuin ang pinuno ng kultong naghihintay naman kay Yuki, na batang nakataka sa dead end ng 2 beses. Nagustuhan niya ito at nagpa siyang gawing kanya si Yuki, at pagkatapos ng mahabang paglalakad, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa harap ng pinunong nagpakilala bilang Tsubaki. Agad niyang tinawag si Yuki at sinabing siya ay may talaarawan mula pa nung bata, ngunit kamakailan ay nagsimulang ipakita nito ang mga pangyayari mula sa anino. Dahil doon ay pinangalanan niya itong Clairvoyance Diary, at sa sandaling iyon ay napagtanto nilang kaharap pala nila ang ika-6 na diary holder. Natakot si Yuking labis na nagpasaya kay Tsubaki sinabing wala siyang interes sa pagiging Diyos, kaya nagulat si Keigo sa pahayag at sinubukan nitong alamin ang kanyang motibo, na agad namang ibinulgar ni Tsubaki. Lumabas ang dead-end flag sa talaarawan na nagpapahayag ng nalalapit na katapusan, kaya sinabi ni Tsubaking gusto niya si Yuki kapalit ni Uryu dahil nakatakas ang lalaki sa kamatayan ng 2 beses. Tulad ng lagi ay nagpanik si Yuking parang duwag ngunit pagkatapos ng kaunting panic attack ay nagpa siya tong manatili roon ng isang gabi. Nagkaroon sila ng pag-uusap kung saan ipinaalam ni Tsubaking sisirain ni Yuno ang kanyang buhay, ngunit di kalayuan ay binabasa ni Yuno kung paano pinagsasalitaan ni Tsubaki at nagpa siyang tapusin ito. Biglang nagliyab ang hawla ni Tsubaki at ang mga deboto sa templo ay nag-umpisang mabaliw kaya nagulat si Yuki sa lahat ng yon at sinubukang tulungan si Tsubaki pero dumating si Yunong giniit na umuwi na sila. Sa kabila ng takot kay Yuno, tinanong ni Yuki kung sinusubukan siyang dalhin sa bahay upang gumawa ng kung ano kaya matapos tawaging baliw ng lalaking gusto, umiyak si Yuno at umalis si Yuki para iligtas si Tsubaki. Gumana ang water sprinkler at pinuksa ang apoy pati ang kaguluhan, habang si Yuno naman ay nakatayo sa gitna ng mga tinapos na katawan at nagpa siyang maaaring nilason na ni Tsubaki ang isipan ni Yuki. Samantala, si Uryu ay nakakadena sa underground cell kung saan pinaglalaruan ng estranghero ang kanyang mata at sinabi kay Uryong wala siyang laban kay Tsubaki. Sa loob ng hawla ni Tsubaki, sinabi niya kay Yuking ang mga tagasunod ay tila nasa hipnotismo kaya nagpa siya silang gamitin ang Clairvoyance Diary upang tukuyin ang nagtatangkang puksain siya.
Ngunit nang ipakita ng talarawan ang ulat sa maraming kahina-hinalang tao, naisip ni Yuki at Tsubaking ang salarin ay gumagamit uli ng hipnotismo. Nagpasya si Tsubaki at Yuking kumilos nang biglang dumating si Yuno at sinabing tatapusin na si Tsubaki at biglang pinaalam ng talarawan ni Yuki ang dead-end flag na umalarma sa kanila ni Yuno. Sa underground cell, nagbihis ang estranghero sa kakaibang anyot na pagtanto ni Uryong tanging diary holder lang ang maaaring maging ganun kabaliw. Ngunit sa halip na matakot, sinabi ni Uryu sa baliw na lalaking hindi niya alam na makakaharap ang isang mas baliw pang may pahiwatig kay Yuno. Sa ibabaw, napagtanto ni Yuno ang isang bagay at sinabi kay Yuking hatawin ang mga bangkay kaya nagulat ang lalaking bumihag kay Uryong natuklasan na ni Yuno ang kanyang estratehiya. Ang mga alagad pala ni Tsubaki ay inutusan ng 12th diary holder na si Yomotsu na magkunwaring patay at habang tinatapos ang mga ito, tinanong ni Yuno si Yuki sa pipiliin sa kanila ni Tsubaki. Dahil nabigla, tinanong ni Yuki ang ibig sabihin niya at sumagot ang babaeng dahil ang mga tagasunod nito ay nagtatangkang tapusin siya ay mas mabuting umalis sila nang hindi siya kasama. Habang nahihirapan si Yuki sa desisyon, binalikan ni Tsubaki ang masalimuot niyang buhay dahil mula pagkabata, mahina na talaga ang paningin niya at pinagpala ng kapangyarihan ng clairvoyance. Doon nilikha ng mga magulang ang umikatakyo upang magkaroon ng mga deboto at mapadali ang kanyang buhay. Ngunit habang lumalaki ay napagtanto niyang sinungaling ang mga magulang at nag-imbento ng kwento tungkol sa kapangyarihan dahil ang totoo ay nais lang nilang bumuo ng kulto kung saan siya ang puppet leader. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya siya sa buhay dahil inalagaan ng mabuti ng mga magulang pero nagbago ang lahat ng mamatay ang mga magulang dahil sa isang aksidente. Nagsimula ang namamahala sa templong hilingin sa mga tagasunod na iwaksi ang mga kasalanan sa pamamagitan ng paggamit kay Tsubaking nagpahirap sa kanya araw-araw. Sa underground cell ay nakita ni Uryu si Yomotsung may recorder at tinanong ito kaya pinahayag ni Yomotsung ang recorder ay kanyang future diary na tulad ng Justice Diary na nagsasabi kung sino ang dapat protektahan. Biglang nagbigay ng signal ang recorder kay Yomotsung kumilos kaya binigay niya ang susi ng kulungan kay Uryut bago umalis, sinabi niyang maaaring lumisan kung nais. Sa ibabaw, nagpasya si Yuno, Yuki, at Tsubaking umalis sa templo, ngunit habang tumatakbo, napagtanto ng mga batang bumalik na sa katinuan ang mga tagasunod. Sinabi ni Tsubaki kay Yuking dapat nilang harapin ang kaaway kaya si Yuno ay nabaliw uli. Habang kinukumpronta si Tsubaki, tumawag si Keigo kay Yuki at ipinaalam na nahuli na niya si Uryu at ang ika-12 ay papunta na sa kanilang direksyon. Biglang dumating ang 5 nakamaskrang nagpakilala bilang ika-12 at sinabi kay Yuking naroon sila upang kunin ang buhay ni Tsubaki at siniwalat din na isa sa kanila ay lumunok ng bombang malapit ng sumabog. Muling hinimok ni Yuno si Yuking umalis nang wala si Tsubaki, ngunit nang tumanggi ay tinapos mismo ni Yuno si Yomotsu. Doon naman biglang isinara ng mga tagasunod ni Tsubaki ang pintuan at pagkatapos ay hinuli sila Yuno at Yuki. Ipinahayag ni Tsubaki ang tunay na layuning tapusin si Yuki, Yuno, at Keigo nang sabay-sabay gamit si Uryu bilang pain pero sinira ni Yomotsu ang lahat. Matapos kumalma, hinalikan ni Tsubaki si Yuki at umaasang mawawala ang kanyang dead-end flag, ngunit nang hindi pa rin nawala ang nasabing flag ay naguluhan si Tsubaki. Biglang kinuha ni Yuno ang armas at hiniwa ang braso ni Tsubaki sa paghalik sa lalaki at kasunod nito ay binigay ni Yuno ang future diary kay Yuki at itinulak siya sa kaligtasan matapos bumagsak dahil sa lagnat at pagod. Habang nagtatago si Yuki, napaiyak siya at napagtantong tama si Yuno kay Tsubaki mula una ay sinusubukan lang nitong protektahan siya. Samantala, plano ni Tsubaking palabasin si Yuki sa pag-anunsyong ilalagay niya si Yuno sa parehong kapalarang naranasan at dahil ayaw niyang madungisan si Yuno ay nagdesisyon si Yuking iligtas siya. Pagdating upang harapin si Tsubaki, sinabi ng babaeng di siya makakapinsala dahil ang clairvoyance diary at mga tagasunod ay pinapakita ang mga bagay na siya mismo ay di makita. Nagplano si Yuki at nagbato ng bola upang pansamantalang ma-distract ang lahat ng tagasunod at pagkatapos ay inihagis ang dart sa diary ni Tsubaki tinapos ito. Nang wala na ang banta, makikitang bumuo ng alyansa si Uryut Keigo at kinabukasan, pumunta si Yuki para sunduin ang kanyang inang si Ria mula sa istasyon. Si Ria ay isang developer kaya madalas siyang nasa mahahabang biyahe at laging iniiwan si Yuki at pagdating nila sa bahay ay natuklasan nila ang basag na bintana. Agad binuksan ni Yuki ang future diary at nalamang pumasok si Yunot dahil ayaw malaman ng ina ang tungkol sa baliw na stalker ay sinabi niyang maghanda ng hapunan habang hinahanap niya si Yuno. Kaswal na sinabi nito kay Yuking nilinis niya ang buong bahay para payagan ito ng inang makipag-date sa kanya. Gayunpaman, ayaw ni Yuking ipakilala ang baliw sa ina kaya dinala niya si Yuno sa kanyang aparador na karaniwan na niyang ginagawa sa lahat ng kanyang biktima.
Nang dumating si Ria sa kwarto at nakita si Yuking pinipigilan ang pinto ng aparador, naghinala siya at sa parehong oras ay tinulak ni Yuno ang pinto upang ipakilala ang sarili. Itinulak ni Yuki ang inapalabas at pinagalitan si Yuno ngayon ay natuklasan ang kanyang mga magasin, ngunit biglang bumukas ang pinto at sinalubong si Ria ni Yuno ng mga magasin. Paglaon, nagbigay si Yuno kay Ria ng pagkaing niluto niya habang si Yuki ay di masaya dahil ang ina ay natutuwa sa kanyang stalker. Samantala, dumating si Uryu sa ospital para kumuha ng prosthetic eye kung saan napansin niya ang grupo ng mga bata at tinanong ang doktor kung bakit naroon sila. Ipinahayag ng doktor na ang mga bata ay galing sa mga tao na namatay sa insidente ng Omikatakyo. Sa realm ni Dus, napansin ni Murumurong ang pisikal na anyo ng Future Diary ay nakadepende sa katangian ng gumagamit at sinabi rin kay Dus na dapat manalangin makahanap ng kandidatong papalit rito bago mawala. Sa bahay ni Yuki, ipinaalam ni Ria kay Yuki na dapat niyang kunin ang pansamantalang kustodya ng isa sa mga batang naulila dahil sa trahedyang nangyari sa templo. Bago magtantrum si Yuki, sinabi ni Ria na dahil siya ay cool na ina, si Yuno ay mananatili kay Yuki ngayong gabi't maaari nilang gawin ang gusto nila. Gayunpaman, ang ideya ni Yuno sa kanyang kwarto ay kinatakot ni Yuki dahil siya lang ang nakakaalam na ang babaeng yun ay baliw. Nang gabing yun, naghintay si Yuno kay Yuking gumapang sa kanyang futon, ngunit nang hindi ito mangyari, tinanong ni Yuno kung hindi gumagana ang alaga. Nagalit si Yuki at sinabi kay Yunong hindi ito mahal, ngunit imbis na malungkot, sinabi ni Yunong hinulaan ng kanyang future diary na sila ay magiging endgame. Nahihiyang nagtago si Yuki sa kumot at inisip si Yuno kung saan inamin niyang napakaganda nito, ngunit ang problema ay marami siyang mga katawan at di ang klaseng kinagagalit ng mga partikular na lalaki. Habang si Yuki ay unti-unting nakatulog, naisip ni Yunong nakakatuwang mabait si Ria, kaya di na kinailangang gamitin ang mga tool. Nang umaga, ipinakilala ni Ria si Rizuki kay Yuno at Yuki at nang makita itong naglalaro, nalungkot siyang nawalan ito ng magulang dahil kay Tsubaki. Lumalabas na si Rizuki ay isa ring baliw dahil siya ay may feature diary ding tinatawag na Hypervision Diary, na isang picture diary na nagpapakita ng 3 entry kada araw. Dahil alam na malakas bilang grupo si Yuki at Yuno, gumawa si Rizuki ng planong tamaan ang 2 ibon sa isang bato. Kinagabihan, naghintay si Rizuki para kainin ni Yuki at Yuno ang cherry na pinuno niya ng lason, pero bago makakain si Yuki ng cherry, pinigilan siya ni Yuno at sinabi na mas mabigat ang cherry kaysa sa karaniwan. Agad niyang itinapon ang mga ito at naisip ni Yuki kung paano nakahanap si Yuno ng bagong paraan ng kabaliwan at si Rizuki naman ay labis na humanga kay Yuno at sa determinasyon niyang protektahan si Yuki. Ngunit di ito nawala ng pag-asa at sinubukang kuryentihin si Yuno, pero bago magawa, nakita ni Yuki ang diary at napagtantong na bago ang hinaharap na nagpapahiwatig ng presensya ng isang diary owner. Nang malapit ng bigyan ni Rizuki ng electric shock si Yuno, naligtas ni Yuki ang sitwasyon at tumakas si Rizuki. Pagkatapos, sinabi ni Yuki kay Yunong dapat hanapin ang diary ni Rizuki upang pigilan siya, pero giniit ni Yunong mas madaling tapusin ito, pero nagpa siyang sumunod nang sabihin ni Yuking di siya papayag. Matapos ang buong araw na paghahanap, nagalit si Yuno at hinabol si Rizuki ng martilyo, ngunit natamaan niya si Ria na nauwi sa kanyang pagbagsak. Bahagyang pinagalitan ni Yuki si Yuno at sinabing ituon ang enerhiya sa paghahanap sa diary, kaya bilang mabait at masunuring bata, sumunod si Yuno sa payo ni Yuki at natukoy na tinatago ni Rizuki ang diary sa isang package. Biglang tumunog ang doorbell at pinadala ni Yuno si Yuki upang kunin ang package, pero isang nakalalasong gas ang tumama kay Yuki at tumawa naman si Rizuki, habang inihahayag na yon ay isang bitad. Habang hinahatak ni Yuno si Yuki sa banyo, sinabi ni Rizuki ditong nais niyang maglaro ng taguan, at kung mahuhuli siya habang napupuno ng nakalalasong gas ang bahay, makakakuha siya ng antidote para kay Yuki. Walang sinayang na oras si Yuno at naghanap ng husto para kay Rizuking paglaon ay natagpuan niya rin pero kinuryente siya ng maliit na uslak bago siya maabot nito. Nang maramdaman ni Yuki ang sakit ni Yuno, hinalikan niya ito at nagkaroon si Yuno ng bagong determinasyon at ginamit niya ang kutsilyo upang tapusin si Rizuki. Ngunit bago maturok ang antidote kay Yuki ay nahimatay si Yuno pero maswerteng dumating si Uryu at naibigay nito kay Yuki ang antidote. Bago umalis, sinabi niya kay Yuking si Yuno ang magiging pinakamalaking bantat tinawag ni Dus ang mga manlalaro't inihayag na 8 na lang ang naiwan. Biglang nagtanong ang isa kay Dus kung maaaring ipasa ang pagmamay-ari ng diary sa iba't makalipas ang 2 linggo ay inalala ni Yuki ang lahat ng mawala si Rizuki. Dahil ang kaso ay pinangasiwaan ni Kigo, nagawa nilang kumbinsihin si Ria ang aksidente siyang tinamaan ng martilyo habang hinahabol ang salaring dumakip umano kay Rizuki. Binati siya ni Yuno at sinabi kay Yuking dahil nagsisimula sila sa bagong paaralan, dapat niyang iwasan ang paggamit ng future diary dahil magdadala ito ng atensyon sa kanya.
Sumang-ayon si Yuki at pumunta sa klase, habang si Yuno ay tumuloy rin, pero pagdating ay tumaas ang tibok ng puso ni Yuki nang makita ang bagong mga mukha. Biglang sinabi ng isang si Oji na nagulat siyang makita ito't lumalabas na isa siya sa mga nambuli kay Yuking tumalikod rin dito nang sugurin ni Uryu ang paaralan. Nagpatuloy si Oji sa mga insulto at pagsasabi sa lahat na dahil kay Yuki, karamihan sa kanilang mga dating kaklase ay nawala. Biglang hinataw si Oji ng babaeng si Hinata, na sinabi sa kanyang huwag manggulot inabot niya ang kamay kay Yuking hindi sinasadyang mahila ang pantalon ni Hinata pababa. Habang namumula si Hinata, si Mao ay kumuha ng litrato ni Hinata upang maalala ito't pagkatapos ay dumating ang guro ng homeroom at inihayag na may kriminal na nakawala. Habang nag-aalala si Yuki, inihayag ni Hinatang natagpuan ang mga bangkay na kinain at nang subukan ni Yuking makakuha ng impormasyon, sumingit si Mao at sinabing maaaring makatulong si Aru na mahanap ang sinumang gumawa nito. Nagtanong si Yuki tungkol rito at inihayag ni Hinata na siya ay kakaibang detective kuno kaya nagpasya sila Yuking bisitahin ang lugar ng krimen pagkatapos ng paaralan pero hindi ito nagustuhan ni Yunong nais na kanya lang si Yuki. Habang naglalaro, nawalay si Hinata sa grupo at biglang narinig ni Yuki ang tunog mula sa feature diary niyang nagpapahiwatig na nagbago ang hinaharap. Nang makita ang nagbago sa hinaharap, takot na tumakbo si Yuki patungo sa burol at sinundan siya ng grupo at biglatong huminto nang matagpuan ang bangkay ni Hinata. Natagpuan ng grupong napalibutan sila ng isang grupo ng mabangis na mga asong salarin din sa nangyari kay Hinata. May dumating na lalaki at sinabi kay Yuking huwag mag-alala dahil naroon para tumulong matapos magpakilala bilang Aru, na di na naghintay pat hinila si Yuki at sinabi sa lahat na tumakbo patungo sa tower. Pagdating, sinabi ni Aru kay Yuking nagsaliksik siya tungkol rito mula nang mangyari ang maraming trahedya sa lungsod. Namutla si Yuki pero tiniyak ni Arung di siya naniniwalang ito ang salarin at para patunayang di siya kahina-hinala, sinabi niya kay Yuking tingnan ang mga asong target siya. Inisip ni Yuking si Aru ay mabuting tao at nagsimulang kumalma nang biglang sinabi ni Yunong mag-ingat dahil maaaring ang kumokontrol sa mga aso ay nasa silid kasama nila kaya naman nag-alala ang lahat. Biglang nagwala ang mga asot nang makita ni Yuki ang panik sa mga kaibigan ay nagpasya tong gamitin ang diary upang mahulaan ang atake ng mga aso. Nang gabing yun, sumuko ang mga asot umalis kaya pinuri ni Oji si Yuki at binulgar niya ang lihim sa likod ng feature diary ngunit biglang sumulpot si Mao at nagtutok ng kutsilyo sa leeg ni Yuki. Matapos kunin ang phone, bumalik si Hinata at inihayag na ang kanyang diary ay tinatawag na Breeder's Diary at sinabing ang tunay niyang layunin ay kunin ang diary ni Aru. Isang linggo bago yon, tinawag si Hinata ng amang inihayag na siya ang nasa likod ng mga krimen at ipinaalam ang tungkol sa mga feature diary at kung paano tinapos ang mga maaaring may-ari ng diary. Doon ay sinabi rin ito kay Hinatang sinusubukan niyang maging Diyos upang maibalik ang oras at maayos ang relasyon nila ng kanyang ina. Nang marinig ito, naging emosyonal si Hinata at sinabi sa amang maaaring magsimula ulit pero pinuntong may isa pang diary owner na humahabol sa kanya't nang tumingin si Hinata sa bintana ay nakita ang kaklaseng si Aru. Sa kasalukuyan, sinabi ni Hinata kay Yuking di niya ito itinuring na kaibigan at ginamit lang bilang pain para kay Aru. Imbis na magpanik, sinabi ni Aru kay Hinatang ibibigay ang diary kung makikipaglaro siya ng hulaan, at kung malaman nito ang kamay na naglalaman ng barya ay makukuha niya ang diary pero kung hindi ay dapat siyang sumunod sa kondisyon. Nang ipahayag ni Hinata ang pagdududa, hinimok siya ni Mao na maglaro dahil nasa kanya ang diary ni Yuki at nagpasya si Hinatang tanggapin ang hamon pero nabigo kaya kinailangan niyang palayain si Yuki. Bago ang huling round, inatake ni Yuno si Aru kaya nagalit si Yuki at sinabing lubayan si Aru pero giniit ni Yunong hindi ito diary holder. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Aru at umaming nagpanggap siyang diary holder kaya nagalit si Yuno sa paglaro sa buhay ni Yuki at sinubukan tong tapusin ngunit madali ring kinontra ni Aru ang atake. Sinabi niya kay Hinatang itataya niya ang buhay para sa pangalawang round kaya nagpatuloy rin si Hinata. Nang manalo si Aru sa pangalawang round, sinuntok ni Yuno si Yuki upang mawalan muna ito ng malay sandali. Nalito si Hinata hanggang sa napagtanto niyang kung walang malay si Yuki, di na ipapakita ng diary ang mga bagong entry. Habang nagagalit si Hinata, sumugod si Yunong balak nang tapusin siya pero bago magawa ay pinrotektahan ni Mao si Hinata at tinanggap ang pinsala para sa kanya. Nang madistract si Hinata kay Mao, kinuha ni Yuki ang diary at umalis kasama si Aru at Yuno pero habang tumatakbo, narinig nila ang tunog ng mga asong umuungol sa malayo. Naalala ni Yuking nung nakaraan ay ipinaalam ni Kigong humiling ang player 10th kay Dos na baguhin ang pagmamay-ari pero tumanggi ito. Nagbabala si Kigo dahil maaaring subukan ng 10th player na gumamit ng inosente para sa makasariling hangarin. Matapos maalala ang usapan nila ng pulis, sinabi ni Yuki sa lahat na tumakbo na at susubukan niyang baguhin ang isip ni Hinata.
Dahil tiwala kay Yuki, sumang-ayon si Aru at Yuno pero imbis na sumama kay Aru, sumama si Yuno kay Yukit habang tumatakbo. Sinabi ni Yuking di intensyong saktan si Hinata. Bilang tugon, sinabi ni Yunong siya lang ang kaibigan na kailangan pero nang di makinig si Yuki, tumakbo si Yuno sa harap at naghandang tapusin si Hinata. Sa inis ay tinanong ni Yuki kung bakit siya pinipigilang makipagkaibigan, kaya umiiyak na inamin ni Yunong takot siyang magsimulatong magkagusto kay Hinata. Yun ang dahilan kaya dapat tapusin ang mga nagtatangkang lumapit sa kanya't nang marinig ito, sinabi ni Yuki sa lahat na si Yuno ay hindi kaibigan kundi kasintahan. Nang marinig ito, nagsimulang mamula si Yuno habang si Yuki ay nanginginig at namamawis dahil hindi na siya makakawala mula sa baliw. Tinanggap ni Hinata si Yuki bilang kaibigan at humingi ng tawad sa ama dahil natalot ginamit ng number 10 ang isa sa mga aso upang makipag-usap at sinabing nagsinungaling siya sa lahat. Matapos aminin ang lahat, dumating si Keigo at binaril siya sa ulo, at si Uryu ay tinitignan naman ang damit sa silid ng may maalala sa nakaraan. Kakatanggap lang ni Uryu ng escape diary, at sobrang naging kumpiyansa ito't inakalang kaya niyang maglamyerda't sabay na patumbahin si Hiyama. Ngunit ang kanyang kayabangan ay kinagat siya pabalik nang malaman niyang nakasuot si Hiyama ng bulletproof at bomb-proof jacket. Ngayong nasa masalimuot na sitwasyon, sinubukan ni Uryong tumakas kay Hiyama pero nahuli siya ng pulis na agad siyang nakilala bilang sikat na terorista sa buong mundo. Habang sinusubukang makatakas sa kriminal, pumasok ang dalawa sa sirang gusali kung saan sinabi ni Uryong dapat siyang umihi at humingi ng pahintulot na tanggalin ang posas pero nang tumanggi ang pulis, napilitan si Uryu na umihi ng ganon. Matapos aksidenteng mabasa sa banyo ay nagsimula tong manginig sa lamig na di nakaligtas sa mata ng pulis na nakakita ng isang damit at sinabihan siyang isuot ito. Matapos magpalit, pinuri siya ng pulis na nauwi sa kanyang pamumula kaya naudyok ang pulis na magbiro sa sitwasyon. Lumala ang sitwasyon at napagtanto ng pulis na tiwala siya kay Uryu kaya nang dumating si Hiyama, nagpasya silang magtulungang tumakas. Ngunit hindi ito nagkaroon ng masayang wakas dahil sa huli ay binaril din ni Uryu ang pulis at tumakas mag-isa. Sa kasalukuyan, niloko ni Aru si Yuki sa kunwaring kasal kay Yuno at habang masaya si Yuno, pinagsisihan ni Yuki ang sinabi dahil ayaw niya ang bawat segundo rito. Pagdating sa lokasyon, pinilit silang dalawa ni Yunong isuot ang pangkasal pero nang makita ni Yuki si Yuno sa puting damit, nakalimutan niya ang lahat at nagsimula ring matuwa. Matapos ang mga litrato, napaisip si Yuki kung ba't di niya hayaan ang sariling mahulog kay Yunot na pagtantong dahil yon sa pagiging stalker ng Uslak. Ngunit naisip ring dahil yon sa nakita niya ang mga patay na katawan sa mismong bahay ni Yuno at pagkatapos ng peking kasal, dinala ni Yuki ang natutulog na si Yuno pabalik sa kanyang bahay. Ngunit pagdating doon, nakita niya si Arung sinabing nag-imbestiga siya sa bahay ni Yuno kabilang na ang ipinagbabawal na silid pero ang tanging natuklasan niya sa likod ng pinto ay isang malaking butas sa lupa. Nang tanungin ni Yuki si Yuno sa nangyari sa mga katawan na dating nasa silid at kung bakit may butas na ngayon ay sinabi nitong wala siyang ideya sa sinasabit inaya si Yuking libutin ang kanyang tahanan. Naging tahimik si Yuki nang mapagtantong walang alaala si Yuno sa nakaraang pagbisita at sa daan pabalik, umamin si Aru kay Yuking ang layunin ay mapaharap kay Yuno ang katotohanan tungkol sa mga ginawa upang matulungan siya. Ngunit naniniwala siyang ang isip ni Yuno ay kasalukuyang magulot muling binago ang sariling alaala bilang depensa at dinagdag na ang tanging oras na tila matino si Yuno ay kapag kasama siya. Samantala, ginawa ni Keigo si Yukit Yunong pangunahing suspect sa pagtapos sa ama ni Hinata dahil ilang linggo ang nakaraan, yumuko si Keigo sa harap ni Uryut nag-alok ng alyansa. Nung una ay tumanggi si Uryu sa hiling at sinabing nasa kanya na si Yuki pero bilang tugon, sinabi ni Keigong ayaw niyang kaibiganin si Yuking hindi layuning maging Diyos. Para sa kanya, si Uryu ang dapat maging Diyos at baguhin ang mundo't ibinulgar din ni Keigo kay Uryong may isa siyang hiling. Sa kasalukuyan, nahuli si Yuki ng mga pulis at dinala sa istasyon, kung saan tiniyak ni Yunong magiging ayos lang ang lahat dahil kasama siya nito. Iniisip ni Yuking si Yuno mismo ang pinakamalaking dahilan ng kanyang pagkabahala nang bigla namang gumana ang kabaliwan nito't nagsimulang maghanap ng sandata upang tapusin si Keigo. Nakita ito ni Yukit mabilis sinabing magiging ayos lang sila't nang makapasok ito sa interrogation room, sinabi ni Keigong maglaro sila ng Russian roulette. Samantala, ipinaalam ng diary ni Yuno sa kanyang banta si Keigo kaya naman kumilos siya at dumating sa interrogation room kung saan binaril niya si Keigo gaya ng nais nito. Nang makita ng mga pulis na may hawak tong baril ay binihag ni Yuno ang isa upang makatakas sila ngunit sa pagtatangkang umalis, aksidenteng nabaril ni Yuki ang isang pulis. Binasa ni Keigo ang lahat sa investigation diary at sinimulan ang phase 2 ng plano kung saan inutusan niya ang lahat ng pulis na hulihin sila kahit ano pang mangyari. Samantala, nabasa ni Yuno at Yuki sa mga future diary nilang tatapusin sila ni Keigo kaya nagpasya silang tumalon mula sa bubong ng istasyon ng pulisya.
Ngunit matapos makaligtas, naging mga kriminal sila ng estado, at habang nagtatago sa ospital, nakita ni Yuno at Yuki ang asawa ni Keigong may dalang donut. Nang madala ng gutom ang mga bata, nagpasya silang sundan ito nang biglang dumating si Uryut na huli si Yuki. Habang sinusubukan ni Yuking makawala, aksidenteng gumana ang isa sa mga bomba ni Uryong na uwi sa malaking butas. Dahil wala ng opsyon, sumigaw si Uryu kay Yuki nang biglang humawak si Yuno sa hagdan at pinalapit si Yuki. Nang mapagtanto ni Uryong di maganda ang sitwasyon, nakiusap siya kay Yuking makipag-alyansa nang biglang tumawag si Keigo at inutusan si Uryong dalhin sila. Sa pagkabahala ay sinabi ni Uryu kay Keigong manahimik at nang mabasag ang kanyang alyansa kay Keigo, napansin ni Uryu ang dead-end flag na lumitaw sa kanyang diary. Sinabi niya sa mga batang sundan siya at dinala sila sa ospital kung saan nakaupo ang asawa ni Keigo sa tabi ng batang walang malay. Ibinulgar ni Uryu na nagtraidor si Keigo dahil sinusubukan niyang maging Diyos upang iligtas ang anak sa pagpanaw at sinabi niya kay Yuno at Yuking makipag-alyansa kung nais nilang tapusin si Keigo. Sa mga utos ni Keigo, mabilis na napalibutan ng SWAT at ibang pulis ang ospital na handang hulihin si Yuno, Yuki at Uryu. Sa loob ng ospital, siniguro ni Uryu sa asawa ni Keigong di niya ito planong ipadala sa Shadow Realm dahil siya ang susi upang makontrol si Keigo. Humarap siya kay Yuno at Yuki at tinanong kung ayos sila roon at si Yuno, gaya ng lagi ay sinabi ritong gagawin ang lahat upang protektahan si Yuki. Si Yuki sa kabilang banda ay nanatiling tahimik habang sinusubukan niyang unawain ang relasyon nila ni Yuno. Nang makitang walang tumutol, sinabi ni Uryong sa negosasyon ay nais niyang suriin ni Yuki ang ospital dahil siya ang lalaki, habang si Yuno naman ang magbabantay sa mga bihag at pananatilihin ang kontak kay Yuki. Nang maduwag si Yuki, ibinigay ni Uryu ang isang bomba at sinabing pasabugin yon kung magkaroon ng problema, ngunit bago umalis, sinabi ni Yuki kay Yunong nais niyang dalhin ito sa isang lugar pag natapos na ang lahat ng yon. Matapos mahanda ang lahat, tumawag si Uryu kay Keigo at sinabing nais niyang mag-alok ng trade kung saan kapalit ng mga bihag, nais niyang magpakamatay si Keigo at maghanda ng sasakyang pantakas nila. Agad sinabi ni Keigo kay Uryong mauna siya at sinabing naipit na sila, kaya galit na tinanong ni Uryu kung ba't siya naging pabaya gayong nakasalalay ang buhay ng asawa at anak. Kalmadong sinabi ni Keigong mawawala ang anak anumang mangyari dahil hindi na rin interesado sa kanyang asawa, ay wala na rin siyang gaanong pakialam sa mangyari dito. Nabigo ang negosasyon at biglang pinabagsak si Yuking parang isang basurang individual at ngayon ay natatakot na't dun nalaman ni Yuking paparating si Keigo para sa kanya, ngunit biglang lumitaw si Yuno. Nagkaroon ng matinding harapan si Keigo at Yuno kung saan hinuli ni Keigo si Yuki at nagbantang babarilin habang hawak naman ni Yuno ang bomba at sinabing papasabugin ang gusali. Samantala, nakataka si Uryu, ngunit nakatagpo ang pulis nung nakaraang si Masumi at sa ospital, pinalaya ni Keigo si Yuki at hiniling kay Yunong ibaba ang bomba. Gayunpaman, ibinulgar ni Yunong dahil kay Yuki ay nabuhay siya kaya magpapaalam na rito't dun ay pinagana niya ang bomba. Habang bumabagsak ang gusali, iniabot ni Yuki ang kamay kay Yuno, ngunit dumating si Keigo at hinuli si Yuno at sinabing kung babaril si Yuki ay tiyak na tatamaan si Yuno. Habang nag-aatubili si Yuki, sinabi ni Yunong di siya takot mawala kaya nang marinig ay naging tiyak si Yuki sa nararamdaman at sinabi kay Yunong mahal siya. Doon niya kinalabit ang gatilyo at tinamaan si Keigo pero sa kabila ng tama, walang tigil silang hinabol ni Keigong sinasabing magiging Diyos siya. Biglang dumating si Masumi kasama si Uryu at sinabi kay Keigong siya ay inaaresto dahil alam ang planong ipahamak si Yuno at Yuki. Nang tanungin ni Keigo si Masumi kung ba't naniniwala sa terorista, nilabas ni Uryu ang phone na may recording kung saan umamin si Keigong pinatawad ang mga krimen para tulungang mahuli si Yuno at Yuki. Tinanggap ni Keigo ang talo't hiniling kay Uryong umalyansa sa kanila at sinabing asikasuhin ang anak at pumayag naman si Uryu. Matapos maasikaso ang anak, sinira ni Keigo ang kanyang phone bago mahigop sa vortex at nang dahil kay Masumi, nalinis ang mga pangalan ni Yuki at Yuno kaya naman nagpasya silang mag-date. Bago sumakay ng tren, ibinigay ni Yuki ang kanyang phone kay Yuno at nagpaalam muna para gumamit ng banyot samantala. Nag-email si Aru kay Yuking lumayo kay Yuno dahil hinahanap ito ng pulis. Binasa ni Yuno ang email bago burahin at sa kanyang realm, napansin ni Dus na hindi dapat nawala si Keigo dahil siya ang garantisadong panalo sa laro. Binaling niya ang atensyon sa assistant na si Murumurut tinanong kung may ginawa kaya kaswaltong sumagot na nais lang niyang gawing kapanapanabik ang laro't hanapin ang sunod na Diyos bago ito mawala. Sa kasalukuyan, inaya ni Aru si Mao, Hinata, at Oji sa biyahe upang makilala ng mas mabuti si Yuki. Bago magkaroon ng pagtitipon kasama ang mga kaklase, tinawag si Aru ni Masuming nakita ang kwaderno ni Keigo at nalaman ang lahat ng lihim tungkol sa mga future diary. Ipinahayag ni Aru ang sariling pag-aalala kay Yunong nag-udyok kay Masuming ipaalam na patungo si Yuki at Yuno sa bundok.
Sa kasalukuyan, tinipon ni Masumi ang lahat ng mga bata at sinabi sa kanilang si Yuki ay binihag sa bayan ni Yuno at hiniling na tulungan siyang mahanap si Yuki bago pa mahuli. Dahil si Hinata ay naantig sa kabaitan at itsura ni Yuki, tinanggap niya ang hiling na naging rason upang sumunod ang lahat at sa paghahanap, pumareha si Aru kay Ojit si Hinata at Mao naman ang magkasama upang hanapin si Yuki. Ngunit matapos maghanap sa maraming gusali, napagtanto ni Arung kailangan pa rin ni Yuno ng kuryente at tubig kaya sinabi niya sa mga kaibigang maghanap lang sa mga gusaling mayroong ganun. Humiling din siya kay Masuming suriin kung anong gusali o hotel ang direktang pag-aari ni Yuno at nakatanggap naman si Hinata ng email kay Yuking nagsasabing siya ay dinukot ni Yuno at kailangan niya ng tulong. Nang mabasa ang email, nagpanik si Hinata at tumakbo upang iligtas si Yuking mag-isa at tinawagan ni Mao si Arut Oji para ipaalam yon. Agad na pagtanto ni Arung ang email ay ipinadala ni Yuno at tumakbo upang iligtas si Hinata sa nalalapit na panganib ngunit pagdating sa hotel, nahulog si Aru, Mao, at Oji sa isang gas chamber dahil fan si Yuno ng kilalang taga-Germany. Sa realm ni Dus, humiling si Murumuru ditong tumaya sa isa sa mga kalahok at inilagay niya ang kanya kay Yuno habang si Dus naman ay kay Yuki. Sa isang silid, dinalhan si Yuki ng pagkain ni Yuno nang subukan tong pakainin ng puwersahan. Sinabi ni Hinatang itigil na ito at sinabing siya ay kasintahan at di dapat yun gawin kay Yuki. Ngunit sinabi ni Yuno kay Hinatang masaya si Yuki ngayon kahit na halata naman sa batang di niya gusto ang nagaganap. Nilipat ni Yuno ang atensyon kay Yuki at sinabing magiging ligtas sila sa silid dahil walang diary owner na magiging banta. Pagbalik sa gas chamber, napansin ni Aru ang camera at ginamit upang makipag-ugnayan kay Yuno at tinanong ito ng bagay na nagpalala sa kanyang galit. Nagpatuloy si Aru sa pagsasabi kay Yunong sinuri niya ang malaking butas sa bahay at nakakita ng 3 katawan kaya sumigaw si Yuno dahil ginising nito ang mga magulang. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng 2 katawan, tinanong ni Aru si Yuno kung kanino ang ikatlo ngunit nang hindi sumagot si Yuno, sinabi ni Arong kung hindi sila palalayain, ay tatawag siya ng pulis. Nang marinig ito, sinabi ni Yuno kay Arong ibababa na ang tawag ngunit sa halip na mag-alala, napagtanto ni Arong muli na namang binago ni Yuno ang alaala. Nang magsimulang mapuno ng gas ang chamber, nagpanik si Ojit binuksan ang phone upang isulat ang huling nais nang biglang lumitaw ang notification na nagsasaad na siya ang may-ari ng apprentice diary. Dahil sa diary, nagamit ni Oji ang ventilator upang makapunta kay Yuno, Yuki, at hinata't hinarap si Yuno at sinabing palayain si Yuki. Si Yunong sanay sa krimen ay sinabi kay Ojing ibibigay ang susi sa operating system na maaaring gamitin upang palayain si Arut Mao. Tumingin si Oji sa diary na nagkukumpirmang siya ang magpapalaya kay Aru kaya walang pag-isip niyang kinuha ang susi kay Yuno at binuksan ang gas chamber. Ngunit nang siya ay lumingon, pinana siya ni Yuno sa binti at sinabi sa kanyang wala nang silbi ang diary dahil tinutukoy lang nito ang tagumpay at hindi ang kanyang pagkatalo. Tumingin si Yuno kay Yuki na pagtantong nakawala ito at biglang lumabas si Yuki mula sa likod at sinampal si Yuno at sinabing tinulungan siya ni Hinatang makawala sa gapos. Kinuha niya si Ojit Hinata at lumabas ng pinto kung saan sinalubong sila ni Aru at Mao kaya sinubukan ni Yunong pigilan sila pero nagalit si Yuki. Sa sasakyan ni Masumi, sandaling nakatagpo si Yuki ng 3 diary holder na nakangiti sa kanya at pagbalik sa lungsod. Nagtipon sila Yuki sa silid upang pag-usapan ang diary ni Ojing labag sa alituntuning pagkakaroon ng bagong diary owners. Hiningi ni Yuki kay Oji ang phone at sinabi nitong mag-ingat habang binibigay ang aparato, ngunit di ito pinansin ni Yuki at binato ang phone sa lapag. Nagpanik si Ojit inisip na malapit na siyang mamatay pero nang di mangyari, sinabi ni Arong tama ang hinala. Inihayag niyang ang ikawalong may-ari ng diary ay gumagawa ng mga clone ng feature diary niya habang ang tunay na diary ay nasa kanya. Biglang nakatanggap si Yuki ng abisong may mga bagong kaaway na bibisita kaya nag-alala ito dahil sinampal niya si Yuno at wala nang katuwang sa sitwasyon. Maswerteng tiniyak ng mga bagong kaibigang tutulungan siya sa mga kaaway at pagkalipas ng 3 araw, dinala sila Yuki sa bahay ni Oji para sa kanilang kaligtasan dahil siya ay mayamang usla. Si Arong Henyo ay sinabing ang mga clone diary ay nakakonekta sa pangunahing diary sa server kaya kung putulin nila ang mga phone signal, ang mga subsidiary users ay di makakagawa ng anuman. Ngunit sa oras na isasagawa na ang plano, may isang pumutol ng supply ng kuryente at nabigo ang grupo ni Yuking gawin ang balak nila. Naisip ni Yuking maaaring may nakakaalam ng plano nila at ang mga hinala ay napatunayan ng lumabas si Yuno kasama ang iba pang subsidiary user. Nalito si Yuki at sinabi ni Aru kay Yunong sumama sa kanila at nang tanungin ni Yuki kung ba't inimbita ang baliw, ipinaliwanag ni Arong pupunta sila ni Oji sa tower para harangan ang signal. Ngunit dapat nilang tiyaking naroon si Yuno upang protektahan siya at dumating ang mga subsidiary user na si Marco at ay para tapusin si Yuki.
Nakiusap si Yuno kay Yuking alisin ang gapos ngunit tinanggihan niya ito at sinabing ayaw na niya muling malak sa basement nito. Nang makorner na si Yuki ni Marcot ay pinutol ni Aru ang mga signal pero sa kamalasan ni Yuki, naglabas si Marcot ay ng dalawang magkaibang set ng phone at sinabi kay Yuking ang tunay na diary holder at kanilang feature diary ay ang exchange diary. Dahil natakot para sa buhay, pinalaya ni Yuki si Yuno tumigil si Ai at Marco sa karahasan para sa mabilis na sesyon. Mas mahalaga umano ang pag-ibig kesa sa dahas at sinabi ni Marcong ang diary ay nag-update sa kanya tungkol kay Ai at ganun din ang kay Ai sa kanya. Dito sinabi ng magkasintahan na ito ay laban kontra kila Yuno at kung mananalo sila, ibig sabihin ay matibay ang kanilang pag-ibig. Bago makakilos si Yuki, nagbato si Ai ng kutsilyo kay Yuking sinalag ni Yuno kaya pinuri siya ni Yuki kaya lalo pang pinagbutihan ni Yuno. Nagpanik si Ai kaya sila ni Marco ay napilitang umatras at habang naghahanda si Yuno at Yuki, dinala ni Ai at Marco ang sugatang si Mao at Hinata sa labas ng mansyon upang gamutin. Nagulat si Hinata sa asal nila at tinanong ang ginagawa kaya inihayag ng magkasintahan na ang tunay na target nila ay si Yuki at Yuno at ayaw nilang masunog ang mga ito sa bahay. Pumasok si Marcot ay sa bahay upang harapin si Yuki at Yuno at nabigla silang nagawang matalo ng mga ito sila Yuno at Yuki. Ilang araw ang lumipas, binuksan ni Yuki ang mata't nakita si Arung sinabing kinuha ni Marcot ay ang diary nila ni Yuno. Bago pa makasagot si Yuki, may nurse na lumitaw at nagtanong sa ikapitong may-ari ng diary at nang malito si Yuki, ibinunyag ng nurse ang pagkakakilanlan bilang si Uryu. Sa ospital, makikitang inupuan ni Uryu si Yuki habang gumagawa ng push-up. Dahil sa bigat, tinanong ni Yuki ang ginagawa nito at sa sandaling yon, umalis si Masumit Aru sa kwarto at sinabi ritong ihanda si Yuki. Tiniyak yun ni Uryu at sinabi kay Yuking mula ngayon ay magiging personal trainer niya upang maging handa sa laban kontra sa event holder. Nang marinig ito, sinabi ni Yuking nagbibiro si Uryu dahil walang tsansang matalo si Ai at Marco nang biglang bumukas ang pinto't pumasok ang ama ni Yuking si Kuro. Nang makita si Yuki sa aksyon, nagmakaawa si Kuro kay Uryung gamitin rin siya nito kaya nagtaka silang dalawa sa asal nito. Habang patuloy na kumikilos si Kurong parang di pa nakakita ng babae, napagtanto ni Yuki kung bakit ito iniwan ng ina. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Yuki sa amang umaasa siyang magkaayos silang muli ng ina dahil di sila nakapagsama upang makita ang mga bituin. Dun sinabi ni Kuro kay Yuking kung matatalo siya sa pagsasanay ay tutup din ang hiling niya pero lumalabas na gusto ito ni Uryu para sa sarili kaya inihayag niya si Kurong panalo sa bawat kompetisyon kahit nangunguna si Yuki. Habang nairita si Yuki sa kalokohan, hinarap niya si Uryung sinabi lang na tanggapin ang pagkatalo dahil di rin nakasama ang kanyang ama sa matagal na panahon. Pumayag si Yuki at nagpa siyang ilabas ang pagkadismaya sa diary samantalang si Yuno naman ay nakangiting hawak ang kutsilyo at nakahinga nang makita si Yuking masaya't inisip kung gaano ito kaswerte sa ama niya. Paglaon, sinabi ni Uryong para sa huling pagsubok, ang unang makarating sa tuktok ng bundok ang mananalo't binunyag ding ang pagsubok ay magiging patas at kung mananalo si Yuki ay makakamit niya ang hiling. Ngunit bago ang karera, ibinunyag ng amang nakipaghiwalay siya kay Ria dahil ginastos ang pampaaral ni Yuki sa sugal. Nang marinig ito, nalungkot si Yuki at napagtantong walang saysay na manalo sa karera dahil tiyak na hindi ito patatawarin ni Ria. Dahil alam na ni Uryu ang talunang mentalidad ni Yuki, sinabi nitong dapat siyang manalo upang kahit papaano ay mapatunayan kung gaano siya kaseryoso tungkol sa kanyang hangarin. Nagbigay ito kay Yuki ng determinasyon, ngunit pagdating sa tuktok, natagpuan niya ang liham ni Kurong nagsasabing nakahanap siya ng paraang burahin ang utang at makasama ang ina. Samantala, pinapanood ni Yuno si Kurong bumalik sa kwarto ni Yuki sa ospital at nakita ang phone nang biglang may tumawag na isang di kilalang tao. Tiniyak ni Kuro sa tumatawag na babasagin niya ang phone ni Yuki kapalit ng pagbura ng utang na narinig ni Yuno at nagsimulang magplano ng susunod na hakbang. Kinabukasan, palihim na lumapit si Yuno kay Kuro para tapusin na pero pinigilan siya ni Yuki at tinanong kung ba't gagawin siya nitong ulila. Ibinunyag ni Yuno ang lahat at naghinalang si Kuro ay tila may koneksyon sa ika-11 may-ari ng diary. Biglang tumawag si Marco kay Yuno at sinabing dalhin si Kuro sa tower dahil kundi ay wawasakin nila ito sa mga phone ni Yuki. Nang malaman ni Kurong ang phone ni Yuki ay nasa ibang tao, pumayag siyang sumama kay Yuno patungo sa tower, ngunit pagdating roon ay inilagay ni Marco ang mga phone sa harap nila at sinabi kay Yuking lumaban. Habang nakikipaglaban, kinuha ni Kuro ang phone ng anak at sinira ito at sa sandaling yun ay tumakbo si Yuno patungo kay Ai at kinuha ang bulaklak at binunyag ang kanilang orihinal na mga feature diary. Gayunpaman, naging balisa si Yuki sa pagtataksil ng ama pero napagtantong hindi niya alam ang buong kwento nang biglang gumuho ang lapag sa ilalim ni Yuking na uwi sa kanyang pagkahulog.
13 taon na ang nakaraan, iniwan si Ai sa istasyon ng mga magulang at dun nakilala si Markong nagdala sa kanya sa ampunang tinatawag na Mother's Village. Habang lumalaki si Ai, lalo tong naging malapit kay Marco kaya nagalit ang ilan sa klaset upang turuan si Ai ng leksyon. Inimbitahan siya ng mga ito sa isang abandonadong pabrika at hinayaan nila tong mapahamak roon. Nakatanggap si Marco ng text at nang makita si Ai sa mapanganib na sitwasyon, nawalan siya ng kontrol at tinapos ang isa sa mga basurang naroon. Nang mapagtantong ikukulong siya kasama ng mga kriminal, nagpanik si Marco at nagpa siyang tapusin ang buhay pero pinigilan siya ni Ai at sinabing kailangan siya nito kaya nangako silang hindi kailanman bibitaw sa isa't isa. Sa kasalukuyan, si Masuming nag-iimbestiga naman sa Mother's Village ay nalaman ang tungkol sa bombang sumabog sa tower. Samantala, sa loob ng tower ay hinawakan ni Yuki ang kamay ni Yunong hinila siya pataas at muling nahuli si Kuro ni Marco at Ai na sinabing harapin siya. Habang gumuguho ang gusali, sinabi ni Yuno kay Yuking may plano siya sa ibang kwarto. Naghihintay si Marco kay Yuki pero binati ni Yuno. Gamit ang mikropono, pinaalam ni Yuki kay Markong si Yuno ang haharap sa kanya at nainis ito, ngunit sa kabila nun ay natalo pa rin si Yuno at sinabi kay Ai na bantayan si Yuno habang abala kay Yuki. Nang umalis si Marco, lumitaw si Yuki at napagtanto ni Markong iniwan si Ai kay Yuki at Yuno pero huli na nang makita nitong hiniwa ni Yuno si Ai sa lalamunan sa harap niya. Nang magsimulang bumagsak ang tower, kinuha ni Kuro ang parachute at sinabi kay Yuking gagawa na lang ng panibagong anak bago iwan ito't lumipad palayo. Pagdating sa lupa, sinalubong siya ni Riang maraming katanungan at sa labis na galit, sumigaw si Kuro habang hawak ang kutsilyo sa kanyang kabilang kamay. Sa tower, nahirapang huminga si Ai ngunit sinabi kay Yunot Yuking ngayon ay nasa ilalim ng mga debris na mananalo si Marco sa laro ngunit nadismaya itong imbis na tumakas ay bumalik si Marco sa kanya. Nang makita ang dalawa, inutusan ni Yuki si Yunong tulungan siyang iangat ang debris para makasama ni Marco si Ai at nang magtagumpay sa kanilang layunin, natagpuan ni Ai si Markong may rad na nakabaon sa tiyan. Hinalikan ni Marco si Ai at binigay kay Yuki ang parachute at sinabing tigilan ang pagdadalamhati sa mga kaaway at pag-alis nila ay nilaan na ng dalawa ang mga huling sandali. Pagdating sa lupa, nalaman ni Yuki mula kay Masuming merong pumaslang kay Ria. Isang taon na ang nakalipas, naglakad si Yuno sa klase ng may grupong humanga sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Yuno at inisip na mga baliw lang sila tumingin kay Yuki at ngumiti. Si Yuki ang nais niya't naisip ni Yuno ang pagkakataong nakita niya ang love letter mula sa backpack ni Yuki, na ibig sabihin ay handa na itong umamin kay Mo na isang nerd sa klase. Di ito kinatuwa ni Yuno dahil hindi niya hahayaang may humadlang sa hinaharap niya bilang asawa ni Yuki. Nang sabihan ng guro si Yuno at muna kunin ang ilang bagay para sa Cultural Day, nagbihis si Yuno bilang rabbit upang pigilan si Yuki sa pag-amin rito. Matapos ang ilang bigong pagtatangka, nasabi ni Yuki kay Mo ang nararamdaman pero swerteng tinanggihan siya ni Mo, ngunit si Yunong malungkot ay napagtantong lumampas na siya sa curfew. Pumasok siya sa silid kung saan nabubulok ang mga magulang at umupo sa harap nila bago maalalang tuwing siya ay nahuhuli, kinukulong siya ng mga magulang sa isang hawla at hindi rin binibigyan ng pagkain. Isang araw, nagpasya itong turuan sila ng leksyon sa pagkulong sa kanila dahil inakalang mauunawaan nila ang nararamdaman niyang sakit pero sinabi ng inang sana ay di na lang siya pinanganak. Nagalit si Yuno sa sinabi nito at iniwan na sila sa katapusan at sa kasalukuyan, tinagpo ni Yuki si Dus at sinabing ibalik ang kanyang ina. Ngunit binunyag ni Dus na di na kayang baguhin ang oras dahil siya ay mawawalan at dinagdag ni Murumurong maglalaho rin ang lahat kung walang papalit kay Dus bago ang katapusan nito. Pagbalik sa bahay, natagpuan ni Yuki ang kanyang ama't nakakita ng tiket sa pawn shop at nagpasya tong sundan ang ama sa pag-asang makakakuha ng ebidensyang mag-ugnay sa nangyari kay Ria. Kinabukasan, ginawa ni Yuki ang plano't sinundan si Kuro patungo sa damban at kinumpronta sa pagkuha sa bag at nang makita ang teleskop, nanlumo si Kuro at humingi ng tawad sa mga kasalanan. Ipinahayag nito kay Yuking nais niyang makita ang mga bituin bago siya makulong kaya dahil sa kalagayan ni Kuro ay nagpasya si Yuking patawarin siya. Ngunit sa sandaling sinabi ni Kurong nais niyang ayusin ang kanilang relasyon, tinapos siya ng mga di kilalang tao't nagulat si Yuki at binuksan ang diary at nakita kung paano siya mapapaligiran ng grupo ng mga lalaki. Sa sandaling iyon, nagpasya si Yuking maging Diyos at iligtas ang lahat at dahil madilim ang isipan, tinapos niya ang mga lalaki at dumating si Yunong nagbigay ng tulong. Matapos tapusin ang lahat, sinabi ni Yuki kay Yunong nagpasya siyang burahin ang lahat ng may-ari ng diary at kasama rito si Yuno. Ngumiti si Yuno at sinabi kay Yuking ang pumanaw sa kamay nito ay karangalan at sa City Hall, hiniling ni Mayor John sa lahat na bumoto para sa demolisyon ng ampunan na Mother's Village. Ang rason niya ay dahil ang ampunan ay tinatago ang taong salarin sa pagbomba ng tower.
Paglaon, nagdaos ng pulong si Dus kasama ang mga diary holder kung saan hinimok ng 11th na burahin si Yukit Yuno sa laro dahil di sila dumalo sa 5 pulong. Nang malapit nang tapusin ni Dus ang second at first, dumating si Yuking hawak si Yuno at buong kumpiyansang sinabi sa 11th na alam niyang ito si Mayor John at ang 8th diary holder ay ang tagapag-alaga ng Mother's Village. Nang mapagtantong lahat ay alam na ang pagkakakilanlan nila ay inalis ni Dus ang pagtatakip. Ipinahayag ni Yuking ibinigay ni Mayor John ang utos para sa demolisyon ng ampunan na Mother's Village na kinagalit ng pangwalo. Pagkatapos ng pulong, tinanong ni Yuki si Yuno kung kumusta ang pag-arte, pinuri siya ni Yunong kinatuwa nito't samantala, tinagpo ni Uryu si Masumi upang ipaalam ang tungkol sa pulong kay Dus. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng mayor, ipinaalam ni Masumi kay Uryong nakilala niya ang 2 katawan sa bahay ni Yuno bilang mga umampon rito, ngunit ang ikatlo ay hindi pa. Samantala, nakipagtulungan si Yuki at Yuno kay Yoshitang hawak ang apprentice diary upang pabagsakin si John. Pinahintulutan nito ang ibang kumonekta sa server at makakuha ng limitadong bersyon ng mga feature diary kaya humingi siya ng tulong sa mga bata sa ampunan para sa plano. Nang inilunsad ni Yuki at Yuno ang raid sa security team ni John, nagpagana naman ito ng mga electronic signal jammer sa kanyang sasakyang nagdulot ng kawalan ng silbi ng diary ni Yoshita at kanyang mga ampon. Ginamit nila ang chance at nagtaksil si Yuki at Yuno kay Yoshita at tinapos ang mga ampon kaya napuwersa silang tumakas ni John. Gayunpaman, nahabol ni Yuno at Yuki si John pero kumpiyansang sinabi ng mayor na ang mga kaibigan ay darating upang bigyan siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasintahan. Pagdating ni Aru at Uryu sa lugar, naghagis si Aru ng umbilical cord patungo kay Yuki at binulgar na ang ikatlong katawang nakita sa bahay ni Yuno ay sa babaeng si Yuno Gasai. Ibig sabihin, ang babae sa kanyang harapan ay impostor pero nagulat si Yuno at ang lahat ng piliin ni Yuking manatiling kaibigan nito sa kabila nun. Nakatanggap naman si Uryu ng intel kay Masumi sa lokasyon ni John at sinabi sa teroristang tapos ng tulungan ito. Pagdating ni Uryu doon ay nagtago siya at narinig si John na ibinubulgar ang plano kay Yoshita kung saan balak niyang gamitin ang diary niya upang gawing feature diary user ang bawat mamamayan ng Sakurami City. Upang makamit ito, nakuha niya ang supercomputer Holon 3 na magbibigay buhay sa kanyang bisyon, kaya sinubukan ni Uryong pigilan ang misyon ni John sa pagtapon ng bombang nahuli nito't binato pabalik. Narinig ang pagsabog sa gusali kaya naalerto ang lahat ng law enforcement pati si Masumi kaya sinubukan ni Uryong tumakas pero nahuli siya ni Masuming bigla namang nag-propose. Nagulat si Uryu sa biglaang pag-amin at sinabi nitong nais lang niyang magkaanak rito at kinumpirma naman yon ni Masumi at sinabing nais niyang bigyan si Uryu ng maraming anak. Dahil sa brutal na katapatan, namula si Uryu at tumakbo ngunit nahabol siya ni Masumi at tinanong kung paano siya mapapasagot kaya bilang isang tsundere, sinabi ni Uryu kay Masuming tatanggapin ito kung wawasakin ang Holon 3. Dun siya tumakbo papasok sa gusalit umaasang makuha ang computer bago si Masumi upang maprotektahan ang sarili sa kakaibang pulis ngunit pagdating roon ay nahuli siya. Dumating si Masumi at nagpaputok sa mga kasamahan bago maghagis ng bomba sa Holon 3 at matapos iligtas si Uryu at makumpleto ang misyon, sinubukan ni Masuming humalik kay Uryu. Ngunit sa kalagitnaan ay nakatanggap siya ng tawag na nag-uulat na nababaliw ang mga tao sa lungsod dahil lumalabas na bahagi lang pala ng Holon 3 ang nasira kaya lahat ng mamamayan ng Sakurami City ay nagkaroon na ng mga feature diary ngayon. Samantala, sa realm ay napagtanto ni Dus na may masamang balak ang assistant kaya bumalik siya sa silid upang planuhin ang hakbang. Sa lungsod, tinipon ni Masumi si Oji, Hinata, at Mao upang bumuo ng estratehiya kontra kay John at habang nagpaplano, si Uryu ay lumapit upang alamin ang lihim sa likod ng diary ni John. Sa kalagitnaan ng investigasyon, bigla siyang tinawag ni Dus na umatake sa kanya, ngunit nang tumingin sa ibaba ay napagtanto niyang yun ay walang iba kundi ilusyon. Dahil sa mas mahalagang dapat talakayin, tinanong ni Uryu si Dus sa diary ni John, kaya ibinulgar ni Dus na kay John ang Watcher Diary, kaya nakikita ang ibang diary holder. Ipinahayag din niyang si John ay may malaking papel sa paglikha ng mga feature diary kaya matapos matuklasan ang lihim ni John, sinabi ni Uryu sa ibang magsulat ng mga kasinungalingan sa diary upang malito si John at maatake nila ng sorpresa. Ngunit napagtanto ni John ang balak at nagplano ng naayon kaya sa huli ay naharang ang grupo nila Uryu ng mga tao ni John. Naputol ang braso ni Uryut nang malapit ng mabaril, ginamit ni Masumi ang sugatang katawan at dumating si Yuki at Yunong matalinong ginamit ang grupo ni Uryu bilang diversyon upang tupdin ang sariling misyon. Ang plano ay pilitin si John sa paggamit sa konsensya nito at pagbihag sa mga sibilyan upang mapuwersa ito, ngunit nang mabigo ang kanilang planong pamimilit, inutos ni Yuki kay Yunong palayain ang mga kaibigan habang papunta kay John. Ngunit bago yon, sinabi ni Uryu kay Yuking makikipagtulungan siya sa misyon, ngunit kung mabigo ay tatapusin niya ito dahil ginamit siya pati si Masumi bilang pain.
Samantala, pumasok si John sa bangkong pagmamay-ari ng mga magulang ni Yuno Gasai at layuning magkulong sa vault, ngunit nang gagawin na ito ay dumating si Yuki at Uryu upang pigilan siya. Kaso ay huli na sila dahil isinara na ni John ang vault kaya nang makitang nabigo ang plano, itinutok ni Uryu ang baril kay Yuki at handa ng barilin. Nagtago si Yuki at binulgar ni Uryu ang paglaki sa gitnang silangan kasama ng mga kamelyot terorista at sinabing lahat ay may sariling kwento ng kalungkutan at ang planong maging Diyos at ibalik ang magulang ay kauslakan. Samantala, pinanood naman ni John ang laban sa pagitan nila Uryu at Yuki mula sa monitor na nakalagay sa vault. Masaya ito habang iniisip na siya ay hindi matitinag dahil tanging siya at mga miyembro ng pamilya Gasai ang makakapagbukas ng vault. Sa ibang lugar, sinubukan ni Yunong tapusin si Yoshita pero pinigilan siya ni Arut sa komprontasyon. Nakatanggap si Yuno ng notification sa diary na nag-ulat ng lagay ni Yuki. Samantala, lumabas si Yuki sa pagtatagong may baril at umamin kay Uryong kinamumuhian niya ang dahas ngunit walang opsyon. Nagalit si Uryu at sinabi kay Yuking itigil ang kabalbalan kaya tinutok niya ang baril kay Yuki ngunit nag-atubiling gawin ito kaya nagawa ni Yuking maunang barilin siya. Nang bumalik si Yuki upang harapin si John, ininsulto niya si Uryut na galit si Yuki at dun dumating si Uryut sinabi kay Yuking pasasabugin niya ang sarili gamit ang isang bomba upang masira ang vault. Ngunit nawala ng silbi ang sakripisyo ni Uryu nang manatiling buo ang vault at dumating si Yunot inalo si Yuki sa pagsasabing sirain na ang buong lugar. Si Yuking nalulumo ay nagtangkang magpaliban ng buksan ni Yuno ang vault at pinabagsak si John. Kalaunan, sinubukan ni Arung alamin ang katotohanan tungkol kay Yuno nang biglang sumaklaw ang malalaking itim na bilog sa mundo't winasak ang lahat roon. Nabahala si Murumuru habang iniisip kung may ginawa si Dus upang pabilisin ang proseso nang biglang dumating si Arut Yoshita sa harap ni Dus. Nagpasalamat si Aru kay Dus sa tsansa at nagtanong kung maaring i-reset ng bagong Diyos ang mga planong gawin ni Yuki. Nang ibunyag ni Dus ang katotohanan, sinubukan ni Arung bumalik kay Yuki pero nahuli siya ni Dus at sinabing ang kapalaran ay mamatay kasama ito't inihayag kung paano siya nilikha bilang tagamasid. Nang marinig ito, nabigla si Aru kaya lalong diniin ni Dus na ang lahat ng aksyon nito ay di mula sa malayang kalooban. Di siya makapaniwala rito at sinubukang makipagtalo kaya sinabi ni Dus na kung makakapagsabi ng kaganapang ginawa gamit ang sariling kalooban ay bubuhayin siya. Habang binabanggit ni Aru ang iba't ibang mga kaganapan, nagbigay si Dus ng mga paliwanag para sa lahat at sinabing siya ay sumusunod lang talaga sa mga utos. Nang inakalang talo na, sinipsip ni Dus si Aru pero sinabi nitong ang malasakit kay Yuki ay totoo at may diary na lumitaw sa kamay ni Aru at sinabi kay Dus na ang paggamit kay Yoshita para sa subsidiary diary ay sariling desisyon. Nabuong muli ang katawan ni Arut sa pahintulot ni Dus ay nakabalik siya sa mundo. Samantala, naglalakad sina Yuki at Yuno papunta sa mga kaibigan nang tanungin ni Yuno kung tatapusin niya ang mga kaibigan kung magtataksil. Nag-aalinlangang sinabi ni Yuki kay Yunong gagawin ang lahat upang maging Diyos at bubuhayin uli ang lahat at nang dumating roon ay natagpuan nila si Arung mag-isa. Sinabi ni Yuno kay Yuking ang mga kaibigan ay nagtaksil dahil sinusubukan nilang protektahan si Yoshita pero bago makapagsalita si Aru, nagmadali si Yunong saksakin ito ngunit handa siya. Binunyag nitong dahil sa diary, ay kaya niyang lampasan ang ibang diary holder, kaya nagsimulang mabaliw si Yuki at umalis kasama si Yuno at si Aru naman ay hinabol si Yoshita. Pagdating sa lokasyon, naharang si Yuki ni Hinatang sinabing nagsisinungaling si Yuno at hindi niya maibabalik ang mga patay. Samantala, sinaksak ni Yuno ang sarili, dahil di yun nagawa kay Arut may nakakatakot na ngiting sinabi kay Arung ipapaalam niya kay Yuking ang kaibigan ang umatake sa kanya. Naunawaan ni Aru ang bitag ni Yunot sinubukang tawagan si Yuki pero napagtantong kausap nito si Yunot sa kabilang linya. Sinabi ni Yuno kay Yuking ang mga kaibigan ay nagtaksil kaya nabaliw si Yuki. Isa-isa niyang tinapos ang mga kaibigan at iniisip na maibabalik sila sa mundo kapag naging Diyos at nang dumating si Aru, sinabi niya kay Yuking siya ay nalinlang ng babae at biglang lumitaw si Yuno. Naganap ang kumprontasyon ni Arut Yunong nauwi sa pagkabasag ng feature diary ni Yuno, ngunit sa pagkadismaya ay di namatay si Yuno at siya pa ang nakakuha ng malubhang pinsala. Habang si Aru ay nakahiga sa dugo, sinubukan niyang lutasin ang pagkakakilanlan ni Yuno at bakit di ito namatay. Samantala, natagpuan ni Yuki at Yuno si Yoshitang sinabi kay Yuking dapat gumawa ng lugar para sa mga ulila bago tapusin ni Yuno. Nang malaman ni Aru ang misteryo, nagmadali siyang magbabala kay Yuki kahit di makasalita pero bago pa magawa ay pinugutan siya ni Yuno ngunit bago mamatay ay sumulat siya ng mensahe sa phone at ipinaabot kay Yuki. Muling pinatunayan ni Murumurong planado na ang lahat ng hulihin si Dus sa isang core kung saan sinabi niya kay Dus na di talaga siya assistant at ang mundo ay matatapos lang sa ika-28 ng Hulyo. Bago yun ay siya ang maghahari sa mundo't may iwan dito at pagkalipas ng 3 araw, sinubukan ni Yuking lumayo kay Yunong nalungkot.
Samantala, napaisip si Yuki kung talagang mahal siya ni Yuno o kung nilalaro lang siya sa pagninilay. Napagtanto ni Yuking marahil ang mga kaibigan ay nagsasabi ng totoo na ang mga patay ay di maibabalik. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil gusto lang niyang malaman kung magkakaroon ng aksyon kay Yuno bago matapos ang mundo. Nagpasya si Yuking pumunta sa paaralang ngayon ay gumuhong gusali na lang kung saan dumating si Yuno at sinabi sa kanyang lagi siyang may pagtingin dito. Matapos umalis, napagtanto ni Yuking gusto rin si Yuno at nais nitong ilaan ang kanyang natitirang oras kasama ang baliw. Pagkatapos magpasya, pumunta si Yuki sa tahanan ni Yuno kung saan naligo sila ng magkasama bago sumubok sa kanilang unang sesyon ng yoga. Tinanong naman ni Yuki si Yuno kung ba't nagsinungaling tungkol sa kakayahang ibalik ang mga patay at biglang naglabas si Yuno ng palakol pero sa halip na tamaan ito, binagsak niya yun sa lapag. Nagsimulang umiyak si Yuno at sinabing gusto lang siyang pasayahin at sinabi kay Yuking tapusin siya pero tumanggi si Yuki at sinabi ritong mas gugustuhing mawala kasama siya kesa maging Diyos. Inamin din nitong maaari na siyang pagkatiwalaan ng lubos, ngunit walang saysay ang sinabi ni Arong ito ay naging Diyos na at nagpatupad ng pagbabago sa oras upang ibalik ang lahat. Nang marinig ito, kinuha ni Yuno ang palakol at sumugod kay Yuki at sinabing nais talaga niyang magkaroon ng magandang araw kasama ito ngunit sa huli ay pinili niya ang dahas. Habang hinahabol ni Yuno ng palakol, dumating si Murumuru at dinala si Yuki sa nakaraan kung saan ibinunyag niya ang lahat kay Yuking sila pala ni Yuno ay naglaro na ng survival game dati. Sila ay nagkaibigan at nagpasyang mawala ng magkasama pero pineke ni Yuno ang kamatayan sa pag-asang maging Diyos at buhayin si Yuki. Ngunit nang malaman na di may babalik ang mga patay, bumalik si Yuno sa nakaraan at tinapos ang Yuno sa panahong yun para palitan ito. Dahil sa matinding pagmamahal ni Yuno sa kanya, sumigaw si Yuki sa sakit at bumalik sa kasalukuyan kung saan hinarap niya si Yuno at sa galit sa pangyayari ay tinanong si Yuno kung ba't tinatangka siyang tapusin. Nabalot ng galit si Yuno at pinaalala kay Yuking nangako tong tatalunin siya at magiging Diyos pero sa huli ay hindi niya na ipagpatuloy ang pangakong ginawa rito. Si Yuking nahihiya sa sarili ay sinabi kay Yunong di niya kayang tapusin ito kaya tinanong ni Yuno kung ba't may problema din siya sa kabaligtaran. Nagpatuloy siya at sinabing kung siya ang tatapos rito ay magiging Diyos siya at masisimulan ang laro kung saan makakasama niya si Yuki. Matapos marinig ang plano, tinawag siya ni Yuking baliw pero sumigaw si Yuno at sinabing umiibig lang siya at nawalan na ng pasensya. Si Murumuru at sinira ang lapag kung saan nakatayo si Yuki upang mahulog na sa katapusan. Habang nahuhulog, hinikayat ni Murumuru si Yunong muling maging Diyos, ngunit biglang umakyat si Yuki at sinabi kay Yunong mahal itong nauwi sa kanyang pag-iyak. Biglang nawala sa pagkakakapit si Yuki kaya bumagsak pero nailigtas siya ng walang iba kundi si Uryu. Nang makita ang terorista, sinubukan ni Murumurong tapusin ito ngunit nang mabigo, hinawakan niya si Yuno at pinatalon ang oras. Sa kabila ng gulat ni Yuki sa pagpasok ni Uryu, humiling siya ritong dalhin siya kay Yuno at pumayag ito kaya pagdating sa nakaraan ay ibinunyag niya ang lahat ng nangyari. Lumalabas na alam ni Dus ang panloloko ni Murumurut na pagtantong siya ang assistant ni Yuno sa ibang panahon. Kaya rin nang magpunta si Uryu para sa impormasyon kay John, di siya inatake ni Dus at binigyan pa ng kapangyarihan at kaalaman upang mabalanse ang laro. Matapos malaman ng lahat, napagtanto ni Uryu at Yuking nasa nakaraang 2 taon sila, kaya pinayo ni Uryu ditong sundan si Yunong tatapusin na ang sarili ng pangalawang beses upang matuloy ang laro. Ngunit hindi pa dumating si Yuno at Murumuru kaya nagkaora si Yuki at Uryu upang marating ang Gasay Residence kung saan natagpuan si Yunong nakaupo sa hawlat sariling dumi. Nagbabala si Uryong huwag makialam pero nagpasya si Yuking iligtas ito at sinabing siya pa rin ang mahal ngunit dumating si Murumuru at Yuno kasama ang magulang ni Yuki. Nang makita ang ina't ama, nawalan ng kontrol si Yuki kaya kinuha agad ni Uryu ang walang malay na si Yuno at dinala sila sa abandonadong simbahan. Galit niyang sinabi kay Yuking kumalma dahil ang layunin ay talunin si Yuno upang di maulit ang laro. Pinayo ni Uryong puksain si Yuno, ngunit dinala lang niya ang walang malay na si Yuno sa paaralan kung saan napagod na rin si Uryu sa kanya at umalis. Binaba ni Yuki ang walang malay na si Yuno sa silid kung saan unang nagkita't biglang dumating si Yuno at murumurong layuning tapusin si Yuki. Nagsimula ang kumprontasyon sa pagitan nila at tumawag si Uryu kay Kigo upang ipaalam ang kondisyon ng puso ng anak at sinabing dalhin ito sa doktor kung ayaw mawala sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, inisip ni Uryong natupad na niya ang pangakong ginawa kay Kigo at sa parehong oras naman ay nasugatan si Yuki habang iniiwasan ang walang tigil na atake ni Murumuru at Yuno. Tinignan ito ni Yuno sa diary at nabaliw nang malaman na nasaktan si Yuki at ngayong malapit na rito, sinubukan ni Yuking lumapit kay Yunong nagtapon ng kutsilyo sa kanya. Ngunit nang umiwas si Yuki, ay naghanda si Murumurong maglunsad ng atake pero hinarap siya ni Uryu.
Samantala, inutos ni Tsubaki sa isang miyembro ng kultong sabihan ang mga magulang na iwasang magmaneho dahil ramdam niyang may nangyayari sa lungsod. Sa paaralan, biglang natagpuan ni Yuki ang sariling nakaupo kasama ang magulang kaya nalito siyang tumakbo sa silid at natagpuan ang jacket at ibong lagi niyang ninanais. Habang tinatawag si Yuno ay napagtantong di mabigkas ang pangalan at dumating si Yuno't pinaalam kay Yuking lumikha siya ng ilusyong mundo gamit ang core ni Dus at mananatili sa mundong yon habang hinahanap ang pangatlong Yuki. Sinubukan ng kasalukuyang Yuking pigilan siya pero di nakinig si Yuno't sinabing magiging ayos lang siya dahil minahal lang ito sapagkat laging naroon. Dun tinrap ni Yuno si Yuki sa ilusyong mundo't nagpaalam at muling lumitaw si Uryu kasama ang pagod na si Murumuru't sinubukang talunin si Yunong sinabi kay Murumurong malaya na. Nawala ang mga kadena sa kamay ni Murumuru at siya ay nag-transform sa demonyong nilampaso si Uryu. Sa ilusyong mundo, naghahanda si Yuki at mga magulang patungong planetarium habang si Yuno ay naghahanda namang tapusin ang walang malay na si Yuno't umaasang maibalik ang laro at makilala ulit si Yuki. Ngunit nang magising ang walang malay na si Yuno at tumawag sa mga magulang, sinabi ng Yunong mula sa ibang panahong magkakaroon siya ng masaklap na hinaharap. Gayunpaman, nananatiling puno ng pag-asa si Yuno't sinabing naniniwala siyang balang araw ay maiintindihan ng ina't ama ang sakit at samantala, nag-alala si Murumuru nang mapagtantong nagbabago ang hinaharap. Sa ibang bahagi ng ilusyong mundo, naramdaman ni Yuking may mali sa kanya at sinabi sa mga magulang na tila dapat ay may ginagawa siyang ibang bagay at sa kabilang dako ay natagpuan ni Masumi ang walang malay na si Uryu. Sa templo, natagpuan ni Tsubaki ang bomba sa sasakyan ng magulang at napagtantong sinubukan ng manager ng Omikata Cult na tapusin sila. Lalong nabahala si Murumuru habang napagtatanto niyang malaki ang pagbabagong nagaganap sa hinaharap ni Tsubaki pati na rin kay Risuking ang magulang ay dapat sasali sa kulto at magiging abusado rito. Gayon din kay Yomotsung vigilanting nahuli si Hiyamang gumagawa ng maraming krimen at sa ibang bahagi, makikita si Hinatang inaalagaan ang mga aso ng ama. Nang makita ang ama, sinabi niya ritong turuan siyang mas maalaga ang mabuti ang mga aso upang hindi siya maging pabigat. Sa ampunan, nakatanggap si Yoshita ng tawag mula kay Mayor John na sinabing nais niyang pondohan ang lugar. Sa rooftop naman ay nagpasya si Yunong tapusin ang kasalukuyang Yuno upang makilala si Yukit habang inaangat ang kutsilyo, pinigilan siya ng ama nitong si Ushio mula sa kasalukuyang panahon. Sa ilusyong mundo, sinabi ni Yuki sa mga magulang na dapat niyang iligtas ang babaeng di maalala at sa rooftop, nakita ni Yunong pinoprotektahan ng mapagmahal na ama't nag-aalalang ina ang Yuno sa kasalukuyang timeline. Nagbigay ito sa kanya ng saya at selos kaya naisip ni Yunong tapusin ang lahat ng nasa paningin ngunit biglang nakataka si Yuki mula sa ilusyong mundo't niyakap si Yuno. Naging masaya ang Yuno mula sa ibang timeline nang mapagtantong pinili siya ni Yuki kesa sa pangarap at matapos pakawalan, hiniling ni Yuking masaksak dahil di nababagay sa panahong yon. Sa halip na saksakin ito, sinaksak ni Yuno ang sarilit sinabing halikan siya sa huling pagkakataon at habang pumapanaw, idineklara ni Murumuru si Yuking nagwagit dinala siya sa angkop na timeline. Paglipas ng ilang araw, nakita ni Uryu mula sa ibang panahon ang balita sa kanya at sinabi kay Masuming ihanda ang sarili upang mahuli si Uryu sa kasalukuyan, ngunit tumawa si Masumit humalik rito. Si Keigo ay makikita rin kasama ang asawa't anak at si Yomochu ay bumisita naman kay Hiyamang ngayon ay nasa kulungan. Sa ibang lugar, nagrereklamo si Marco sa buntis na si Ai tungkol sa trabaho't masayang kasama ni Rizuki ang magulang. Tulad nito, kinukumutan si Tsubaki ng mga magulang sa kama habang si Yoshita at John na ikakasal ay umalis para mag-date. Sa park, magkasama si Ojit Aru habang si Hinata at Mao ay nakatingin sa kanila at nagtataka kung bakit pamilyar sila. Samantala sa isang cafe, masayang kinwento ni Yuno sa mga kaibigan ang trip kasama ang mga magulang habang si Yuking walang ideya kay Yuno sa panahong yun ay kasama si Mo at mga magulang. Sa ibang timeline, si Yuki ay Diyos na sa loob ng 10,000 taon pero lugmok pa rin kay Yuno. Inalo siya ni Murumurut sinabing lumikha ng bagong babae pero di ito umimik at patuloy na umiyak habang tinitignan ang huling diary entry ni Yuno.